I'm not a gay, I'm not a gay, I'm not a gay. Paulit-ulit umalingaw sa utak ko mga salitang sinabi niya. Buong klase ko na siya ang prof, nakatulala lamang ako. Miss Beltran in my office, please. Sabi niya bago siya lumabas ng classroom namin. Kita mo na, Leia, pati si prof, napansin ang pagiging sabog mo? Ano ba kasing problema mo? Uuwi na ako. Walang buhay na sabi ko. Isinukbit ko ang bag ko at maglalakad na akong parang zombie. Hoy, anong uuwi ng pinagsasabi mo? Hindi mo ba narinig ang sinabi ni Attorney Valderrama? Pumunta ka raw sa opisina niya at saka may trabaho ka pa, diba? Tapos may klase pa tayo mamaya kaya hindi ka pa po pwedeng umuwi. Hindi ko siya pinansin basta naglakad lang ako palabas ng campus. Sumakay ako ng jeep up the way sa boarding house. Dumiretso ako na higa sa kama na hindi ko malang hinuhubad ang uniforme ko. Bakit niya ba ginagawa sa akin to? 5 years ago, pinagsigawan niya sa mukha ko na bakla siya. Nalayuan ko na siya at huwag akong lalapit sa kanya. Kasi kahit anong gawin ko, hindi niya ako papatulan kasi hindi babaeng gusto niya. At muling bumalik sa alaala kong nangyari 5 taon na nakakaraan. Flashback. Nakatayo ako sa harap niya sa loob ng kwarto niya sa kanyang kondo. Isa-isa kong tinanggal ang botones ng suot kong blusa. Hey, anong ginagawa mo ha, Leia Rose? Baka sa boses niyang kinakabahan siya. Take me, Richard? What? Nakita kong naparunok siya ng tuluyan ko nang nahubad ang blouse ko. Sunod kong inabot ay ang hook ng suot kong bra. Namabuksan ko yun ang sunod kong hinubad. Shit! Stop it, Leia. Diba sinabi ko na sa'yong bakla ako kaya itigil mo na yan. Hindi ako nakinig sa kanya. Sunod kong hinubad ang pantalon ko. Shit! Nakakabaliw ka na ba talagang babae ka? Gumagaralgal ang boses niya kaya naman alam ko apektado siya sa ginagawa ko. Kahit na narinig ko ang bakla siya, lalaki pa rin ang katawan niya at sunod kong hinubad ang huling saplot na natitira sa katawan ko. Oh shit! Sunod-sunod na mura niyang sinabay niya pa ng hindi pantay na paghinga. Dahan-dahan akong naglakad papalapit sa kanya. Siya naman ay parang tinulos sa kandila na sa kinatatayuan niya. Inawakan ko siya sa magkabilang pisngi at tumingkayad ako para maglapat ang mga labi namin. Oh shit, sabi niya. Sinimulan ko ang balay na pang-angkin sa mga labi niya na para lamang siyang tuod. Shit, sabi niya at niyakap pa ako kasabay ng marahas na pagtugon sa halik ko. Shit, Rose, bakit pantigas ng ulo mo? Sinabi ko naman sa'yo, layuan mo na ako kasi bakla ako. Wala kang mapapala sa akin. Tila hinihingal na sabi niya. Ngayon lang si Richard nakikiusap ako ngayon. Gusto ko lang na ikaw ang unang lalaking aangkin sa katawan ko. Di ko napigilan ang pagpatak ng luha mula sa aking mga mata. Don't cry, please. Alam mong yan ang kainaan ko to see you cry. Madamdaming sabi niya. Richard, please take me. Pero hindi nga ako lalaki. Mahirap pang intindihin yun? Mariing sabi niya. Oo, tulad din ng kung paanong alam kong nahihirapan kang intindihin na mahal kita. Mahal na mahal. At isinumpa ko sa sarili ko na ang unang lalaking paglalagayin ko ng katawan ko ay ang lalaking mahal ko at alam ko rin na hindi ako nagkakamali at magmamahal ulit tulad ng pagmamahal ko sa'yo. Kaya nakikiusap ako sa'yo, angkinin mo ako ngayon lang, please. Rose, kapag inangkin kita ngayon, magiging akin ka na habang buhay. Hindi ko na inintindi ang mga sinasabi niya. I am so desperate para pansinin pa ang pagtutol niya. Please, sayaan mo lang ako. Ako lang bahala basta't ipaubaya mo lang sa akin ang katawan mo. Katawan mo lang. Kahit yun man lang maangkin ko sa'yo kahit wag na ang puso mo. Bigla niya akong siniil ng halik. And the next thing I know, nakaiga na ako sa kama at buong puso kong binigay sa kanya ang sarili ko. At kasabay ng walang hanggang kaligayahan na aking naramdaman sa unang pagkakataon, naabot ko ang dako pa roon. Maligaya pa rin ako dahil si Richard Jesse Valderrama ang naghatid sa akin doon. End of flashback. Nagising akong basang-basa ang luha ng unan ko. Akala ko sa panaginip lang ako umiiyak, yun pala totoo. Pagtingin ko, sarilong nakasabit sa dingding, alas 7 na ng gabi. Wala pa si Charlene. Muli akong pumikit at gusto kong matulog ulit. Ayoko na mag-isip kasi masakit ng ulo ko. Pagising ko kinabukasan, masakit pa rin ang ulo ko. Nasobrahan yata sa tulog. Sabado, walang school. Ayoko sanang bumangon pero kailangan kong pumasok ng trabaho. Ayoko namang idami ang trabaho ko. Yun lang kasi ang paraan para makapagtapos ako ng pag-aaral. Tulog pa si Charlene at ipinagpapasalamat ko yon kasi wala akong palang sagutin ng mga tanong niya. Pagdating ko sa opisina, wala pa si Jessie kaya nakahinga ako ng maluwag ngunit may nakalista na siyang mga kailangan kong gawin. Sa dami ng mga
trabaho'y nawala na sa isip kong kumain hanggang sumapit ang alas 5. Wala pa rin si Jessie kahit nag-time out na ako at bumaba ng admin building para umuwi na. Pagdating ko sa boarding house, napansin ko kaagad ang McLaren na nakapark sa tapat ng gate. Kumabog na naman na mabilis ang dibdib ko. Nagdalawang isip pa ako kung tutuloy ba ako o iiwasan ko muna siya. Sa huli, napagpasyan ko na rin harapin siya. Magkikita rin kasi kami kahit ano pang gawin ko dahil prof ko siya at boss. Nasa ikalawang palapag ang silid namin ni Charlene. Pagdating ko doon, nagbukas ang pinto at marinig kong nag-uusap ang mga kaibigan ko. At alam ko na kung sino. Nakaupo sa kama ko si Jessie. Wala naman kasi kaming upuan maliban sa dalawang monoblock na ginagamit pa namin patunga ng mga gamit namin. Maliit ang kwarto na inuupahan namin. Tama lang na may dalawang pang-isahang kama at isang mesa na nagsisilbing study table namin. Nakita ko ang mga bag at maleta na kahilera sa sahig. Anong ginagawa mo dito? At anong ibig sabihin ng mga maletang yan? Magkasalubong ang kilay na tanong ko. You are moving from his place. Mariing sabi niya. At sinong may sabi? Sabi ko, ako. At anong karapatan mo para magdesisyon para sa akin? Leia Rose, wag mo akong hahanapan ng karapatang gawin kung ano makakabuti para sa'yo dahil alam mo na may karapatan akong gawin yon. Richard Jessie Valderrama, tigilan mo ko. Never. Sinabi ko na sa'yo noon kapag binigay mo sa akin ang sarili mo, magiging akin ka na ng habang buhay. That means you became mine 5 years ago and you are mine alone for the rest of our lives. Hindi ako aalis dito. Pagmamatigas ko. Tumikim ang kaibigan kong si Charlene na alam kong kanina pa naguguluhan sa usapan namin. Excuse me, pwedeng sumali sa usapan nyo? Tiningnan ko siya na masama. Best, ang pumayag ka na lumipat tayo ng tirahan. Kasi, hindi mo ba alam na 3 buwan na tayong di nakakabayad dito? Pinapatayos na tayo ni Aling Loring. Di na napapahiyapang sabi niya. Napapikit ako sa sinabi ni Charlene. Totoo kasi yun. Pero di pa rin kami pwedeng tumira sa penthouse niya. Anong sasabihin ng ibang tao, lalo na mga taga-university na magka-live-in kami ng professor at boss ko? At baka yun pang maging dahilan para hindi ako makagraduate? Gagawin ko ng paraan. Maghahanap ako ng perang ipambabayad kay Aling Loring. Look Rose, I don't want to do this pero kung di mo susundin ang gusto ko, tatawagan ko ang pamilya mo. Ipapaalam ko ang kinaroroonan mo at kung paano mo pinapahirapan ang sarili mo. Binabalaan kita, Valderrama. Wag na wag mong gagawin yan. Binabalaan din kita, Beltran. Wag mo akong hahamunin dahil sa pagkakataong to. Gagawin kong lahat, may alis ka lang sa lugar na to. Shit, ang dami kong bahay at penthouse tapos ikaw, nakatira sa gantong lugar? Aba, mas maganda pang barnhouse natin sa Hacienda kaysa dito. Shut up! Mariing sabi ko sa kanya bago ko tapunan ng tingin ang lalong naguluhang si Charlene. Kung gusto mo akong manahimik, gagawin mong gusto ko o pasasabugin kong bulok na boarding house na to. Galit na sabi niya. At nakakatakot siya kapag galit dahil ginagawa niya kung anong sinasabi niya. Wala ako nagawa kundi ang sumama kay Jessie. Ayokong malaman ng magulang ko kung nasan ako. Naglayas ako 5 years ago. Madalas naman ako nagpaparamdam sa kanila sa pamamagitan ng cellphone but using different number every time I call them. Ang alam nila maganda ang buhay ko. Nakapagtapos ng pag-aaral at isa ng ganap na abogado na nagtatrabaho sa isang law firm. Ayokong malaman nilang totoo na hindi pa ako nakapagtapos ng pag-aaral dahil hindi ko kaya mag-full load kasi bukod sa hindi kaya ng sweldo ko, hindi kaya ng oras ko kasi working student ako at di scholar tulad ng inaakala nila. Ang dami kong kasalanan sa magulang ko kaya hindi ko gugustuhin na humarap sa kanila hanggat wala pa ako may pagmamalaki sa kanila. Nakahinga ako na maluwag na malaman ko, hindi kami sa penthouse niya titira kundi sa kaharap na unit niya. 3-bedroom condominium unit ang kinuha niya para sa amin, fully furnished sa mga gamit, hindi basta-basta lahat mamahalin at naka-centralized aircon. Wow! Seryoso? Dito kami titira? Hindi makapaniwalang sabi ni Charlene. Yes! Yung kaharap na pinto sa akin yon, kaya't kung may kailangan kayo, katukin niyo lamang ako. Ang laki naman ito. Sana yung maliit lang kinuha mo. Sanay naman kami sa maliit na tirahan. I want the best for you, so don't complain. Wow, bes. Puro ng pagkain ng ref at puno rin ng groceries ang cupboard. Ang galing ah. Sigaw ni Charlene mula sa kusina. Napapikit ako sabay kuyom ng aking kamao para pigilan ang galit ko. Kanina pa ako nagtitimpi kay Jessie. Ayoko lang talagang mag-away kami sa harap ni Charlene kasi sigurado uulanin ako ng katanungan ng kaibigan ko. Ito ang susi ng sasakyan mo. Alam ko na marunong ka mag-drive at may lisensya ka kaya hindi na kayo pag-drive ni Manong. Pero kung ayaw mo mag-drive ako, maghahatid sundo sa'yo.
Enough of this. Inablot ko siya sa kamay at hinila palabas ng unit namin papunta sa penthouse niya. Buksan mo. Utos ko sa kanya. Ikaw magbukas. Anniversary natin ang password niyan. Napatingin ako sa kanya. Anong anniversary? Naguguluhang tanong ko. Pero ang dibdib ko, malakas ang kabog. Bakit may iba pa ba tayong anniversary? Sarcastic na sabi niya. Di man sigurado pinindot ko ang buwan, petsa at taon na nasa isip ko at bumukas nga. I'm happy that you still remember it. Mukhang di ako mag-isang nagsiselebrate ng araw na yan. Nakangiting sabi niya. Lalo naghurumentado ang aking puso. Pero ayaw ko magpa-apekto. Wala akong panong makipaglaro sa larong gusto niyang laruin. What do you think you're doing, Mr. Valderrama? Puno ng diin at napakamewang sabi sa kanya. What do you think it is, Rose? Balik tanong niya sa akin. Pinakikialaman mo ang buhay ko. Ginagawa ko lang kung ano makakabuti para sa'yo. Ni hindi ko gustong gawin mo. Look here, Jessie. It's Richard for you. Putol nga sa sinasabi ko. Whatever. As I was saying, hindi ko alam kung anong tumatakbo dyan sa utak mo. Kung ano bang binabalak mo, but please, leave me alone. Ayoko magkaroon ng anumang kaugnayan sa'yo. Sobra-sobra ko nang kirihi ang sarili ko dahil sa mga pinagagawa kong katangahan noon na kahit sa panaginip ayoko nang ulitin. Pero kung lagi kang nandyan, hindi malayong maulit na naman yon. Richard, aaminin ko, di sapat ang 5 taon para tuluyang mawala sa puso ko ang bahaging inukupa mo. Tinuro ko ang bahagi ng dibdib ko sa naroroon ng puso ko. May sumilay na munting ngiti sa labi niya na hindi ko alam kung para saan. Pero wag kang mag-alala. Ginagawa akong lahat para tuluyang mawala ang kung anumang damdamin dito sa puso kong meron ako para sa'yo. Sing bilis ng kidlat na nakalapit siya sa akin at bigla niya akong hinapit sa bewang at yung mukha niya halos dumikit na sa mukha ko. Puno ng emosyon ang kanyang mga mata, emosyon na hindi ko mabasa. Mabilis ang kabog ng dibdib ko. Don't do that. Hindi ko siya maintindihan. Do what? Kinakabahang tanong ko sa kanya. Wag na wag mo akong aalisin sa puso mo because I want to stay inside your heart forever. Wag na wag mo akong aalisin sa puso mo because I want to stay inside your heart forever. At dahan-dahang bumaba ang labi niya papunta sa labi ko. Kung noon matagal bago ko magawang tugunan ng halik niya, this time, pakiramdam ko yun ang tamang gawin. Di na ako magpapaka-ipokrita. I like his kiss. Pero diba kasasabi ko lang, kakalimutan ko na anumang damdamin na meron ako para sa kanya. Mahigit 1 minuto ring naghinang ang mga labi namin bago kami naghiwalay. Humakbang ako papalayo sa kanya at tumalikod. Ayokong makita niya kung gaano kalaki ang epekto niya sa akin at sa katinoan ko. This is insane, totally insane. Nang medyo mahimasmasan, muli akong siyang hinarap. Richard, bakit? Bakit mo ginagawa to? Rose, saka ko nasasagutin ang tanong mong yan kapag sigurado na akong di ka tatakbo pag narinig mong sagot ko. Ano naman yun? Bumalik na tayo sa unit niyo at pakaisipin ng kaibigan mo kung ano nang ginagawa natin. At sa palagay mo, pagkatapos ng mga pinaggagawa mo, hindi pa nag-iisip kung anong tungkol sa atin? Sinisiguro ko sa'yo, oras na nakabelo yon, uulanin niya ako ng tanong tungkol sa atin. Ano sasabihin ko? Nagkibit balikat siya. Di sabihin mo ang totoo kung ano mo ko. What? He is an old friend. Old friend lang, sigurado ka? Kasi parang may something sa inyong dalawa eh. Huwag kang malisyosa, Sherlyn. Hala, Sherlyn talaga? Ang kulit mo kasi. Sinungaling ka kasi. Sinungaling ka dyan. Hoy, hindi ako sinungaling. We, kung wala kayong relasyon, ba't kanya binigyan ng ganito kagarang bahay at mamahaling sasakyan? Aber? Ito na nga bang sinasabi ko eh. Dahil mayaman siya, hindi pala bilyonaryo siya. Sobra-sobrang pera niya kaya gusto niyang i-share sa iba. Is that reasonable enough para manahimik ka na? Nakapamewang na tanong ko sa kanya. Hindi pa rin. Siguro mabuti pa, siya na lang tatanungin ko. Good idea. At taningin mo na rin siya kung totoo bang hindi talaga siya maanghang na paminta. First subject. Good morning, class. I am your new professor for this subject. Pakilala ng may edad na lalaki na nakatayo sa harap namin. Biglang nagkagulo ang buong klase. Ha? Why? What happened to Attorney Valderrama, sir? Magkakasabay na tanong ng mga classmate ko. He has a personal matter to attend to, so that means we will be seeing each other until graduation. Ay? Disappointed ang malalantod kong classmate at kasama na doon si Sherlyn na biglang humarap sa akin. Hoy ikaw, anong ginawa mo kay sir? Inaway mo siya, no? Mapang-usig na tanong sa akin ng best friend ko. Shut up! At tinaasan ko siya ng kilay dahilan para manahimik siya, pero nanunulis naman ang uso.
Office of the School President. Good morning, Leia. Halos malaglag ang pangako pagkakita sa babaeng nakaupo sa upuan ni Richard. Tita Rachel, ma'am, good morning. Napailing ang napakagandang babae sa harap ko. Wow, you're still beautiful as ever. No wonder why my son lost his sanity again. Nagpigil ako ng hininga. That's a compliment, sweetie, so relax. Nakangiting sabi niya. Tita Rachel is Rachel Valderrama, Richard Jesse's mother. Akalain mo yon? Kung san-san ka hinanap ni Jessie, yun pala. Nandito ka lang sa university namin sa Manila nagtatago. Ang galing mo magtago, iha ha? Saludo ko sa'yo. Kahit kami ng parents mo, nahirapang hanapin ka. I'm sorry po. Hindi ko alam magdudulot ng malaking gulong pagkawala ko. Sit down. Marami tayong dapat pag-usapan.